praying for the Supreme Court to intervene and allocate constitutional boundaries dito sa ginagawang lantaran at patuloy na grave abuse of discretion by the House of Representatives Committee on Justice or Committee on Injustice by converting yung kanilang pagdinig into a full-blown, full display fishing expedition. Wala pong ebidensya eh. Ganyan po kakakapal yung muka ng mga taong yan, kasing kapal ng maletang kanilang tinanggap. No? Now, yung bank accounts po na banggit naman natin, we have to go back to paragraph 2 of RA 1405, yung in cases of impeachment. Alam mo ninyo, yung ginagawa ni Luistro at yung kanyang gangmates, ano po, yan po ay purely investigative in nature, kagaya po nung paghihiwalay natin, di ba? Iba yung kaso, iba yung impeachment complaint, iba po yung investigation ng impeachment complaint. Yung impeachment complaint, yan po yung initiatory pleading para gumulong yung impeachment proceedings. Tapos ang ginagawa po dapat nila, investigation lamang. Kung may probable cause, pareho po ng piskalya. Hindi po ito yung hearing na hinihingi ng RA 1405 kung saan ang competent court, hindi po sinabing competent authority, competent court ay makapag-issue ng subpoena. Mali po ang ginagawa nitong komite ni Luistro. Mahalaga po na pinag-uusapan natin, dinidetalye ko po sa inyo para pag nakipag-usap kayo sa inyong mga kongresista, magugulat sila, mas marami pa kayong alam pagdating sa batas kesa sa kanila. Bakit? Mahalaga po itong usaping ito. Dapat nating ipagtanggol ang ating saligang batas. Incidental na lamang po si VP Inday Sara dito. Ang ating pinagtatanggol, ang ating itinataguyod dito ay ang ating saligang batas. Kung ito'y nagagawa, yung ganitong pagsasalaula ay kayang gawin sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, paano na kayo? Investigation. Investigation pa lang ho. Hindi pa po ito kaso. No? Importante yun. Iba yung investigation, iba yung kaso. Iba yung investigation, iba yung case. No? Yung nagaganap po ngayon sa mababang kapulungan, bayalin tulad po yung proseso o yung proceeding na ginagawa diyan sa pamumuno ni Luistro sa isang pagdinig sa piskalya. Yung naghahanap po ng preliminary investigation, yung dinedetermine po kung may probable cause to warrant the filing or non-filing of a case in court. Investigation pa lamang ho yun. Bakit mahalaga yung pagkakaiba ng investigation sa case? Sapagkat malinaw po sa Republic Act 1405, yung RA 1405. Naririnig nyo na po ito. Importante po na mapag-usapan natin para hindi po kayo malinlang na ay ayaw ipakita yung bank account, siguro may tinatago. Hindi po. Hindi po tayo bahagi ng legal or defense team ni VP Inday pagdating sa impeachment, para lang klaro. Bilang abogado, ako po'y ginagabayan ko kayo. Magkaiba po kasi yung investigation akin to or similar or kahalintulad ng ginagawa sa piskalya to determine, establish probable cause to warrant the filing or dismissal of a case sa korte. Ganon din po yung dito sa House. Iba po yung kaso po yung pang-litigation na yan. Ang hinihingi po kasi ng Republic Act 1405, yung Bank Secrecy Law, which incidentally, ito po ay lumang batas na. This was signed into law noong September 9, 1955. Haba na po, ilang taon na po ang lumipas. It's a September 9, 1955 law, itong RA 1405. But just the same, yung pagkakasulat po kasi nito, nung araw kasi kakatapos lang ng gera, 1955 Takot po yung mga tao, walang tiwala sa banking system natin. Di pa kilala, natatakot So ang ginagawa ko ng mga ninuno natin, mga Pilipino, nagtatago po ng cash. They're hoarding their cash, binobodega nila sa kanilang mga pamamahay. Nakatago yan, hindi pa po uso maleta nun. Sako-sako o kaya male-maleta pa ho
nila itinatago. Wala po exaggeration doon. Talagang nakasako o kaya nakabayong. Bakit sako or bayong? Kasi ang denomination ng pera natin noon maliliit pa eh. 1 peso, 2 peso, 5 peso, 10 peso, 20 peso, 50 peso, baka nga wala pang 100 noon eh. I am not sure kung wala pang 100. But just the same, tingnan ho ninyo, wala pong 500 pesos noon bill. Wala pong 1,000 pesos bill noon. Wala pong 200 peso bill noon. So yung pera po natin, pag hinawakan mo, talagang ang dami. May isang bill na piso, may 2 piso, may 5 piso, may 10 piso, 20 piso, 50 piso, hanggang 100 piso. Ang biggest denomination po nun ay 100 pesos. Kaya po nagpasa ng bank secrecy law para ho matanggal yung agam-agam ng mga tao na magbangko o mag-impok sa bangko. Kinakailangan po kasi ng gobyerno nun pasok nyo sa bangko para umikot po yung pananalapi o yung pera, magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng negosyo. So dito po yan is an old law, yung RA 1405, yung Bank Secrecy Law. It's a 1955 September 9 law, luma na pero relevant pa rin sa ngayon. Ano ho ang ipinag-uutos ng Bank Secrecy Law? Ito pong lumang batas na ito, ang ginagarantiya po nito ay absolute confidentiality. Kaya po yung mga kaibigan natin na nasa baol lang nila nilalagay, Attorney Vic, tama yun, Ines, Nympha, Seaton, Noel. Sa baol nila nilalagay yung mga ninuno po natin. Iba nakabayong, kagaya nga po ng sinabi ko, yung bayong na pamalengke at saka yung mga sako. No? Bukod pa yun yung barya, marami pong barya nun. No? So ang ginagarantiya ng Bank Secrecy Law is absolute confidentiality of bank records, bank returns, and bank accounts. Yan po yung diwa, yung reason for the passage of this old law ay yung absolutely confidential, yung absolute confidentiality ng ating mga bank accounts, bank records, bank returns. Ganon din po ngayong kahalagang pinag-uusapan ito. Sapagkat yung ating mga kaibigang bankero, yung ating mga kaibigang may mga bangko, lalong-lalo na yung mga malalaking bangko, pag kayo po ay nakatanggap o makatanggap man kayo ng subpoena ng Committee on Injustice ng House of Representatives, pwede po silang tumanggi on the strength of RA 1405 or the Bank Secrecy Law. Why? Bagamat meron pong exemptions doon sa batas na yun na ating pong tatalakayin, ito pong ginagawa nila sa bank record or bank returns or bank account ni VP Inday, hindi po kasama yun sa exemptions. Ano-ano po ba yung exemption? Unang-una, ang general rule, unlawful for any person to disclose, reveal, or permit the examination of the bank accounts, bank records, bank returns, bank details of any person or government official. Dalawa po yun wala pong distinction doon. Of any person or of government official. Sa ngayon, habang yung batas po natin ay yung September 9, 1955 RA 1405 pa ang nananaig, wala pong distinction. Whether ikay pribado o ikay taong gobyerno, halal man o appointed o hangal, marami po niyan sa House of Representatives, hindi ho pwede na pakialaman ng kahit na sino yung pagbubukas, pagbubusisi, pag-examine, pagbubunyag ng bank records ni naman, lalo pa ni VP Inday Sara. Ano-ano naman po yung exceptions? Meron pong exceptions yan. This law admits of at least 5 known exceptions. Ito lang po yung RA 1405 Hindi natin pinag-uusapan dito yung related jurisprudence. Unang-una, pwede mo lang hong ibulgar. Importante po kasi ito baka ma-issuean yung ating mga bangko ng subpoena. Pwede ho kayong tumanggi, alam po ito ng magagaling ninyong mga legal counsel in-house, yung inyong mga vice president for legal sa mga malalaking bangko, pwede po kayong tumanggi on the strength of the express prohibition of RA 1405, which guarantees rather the absolute confidentiality
or absolutely confidential nature of bank accounts, bank returns, bank records, bank information. Bawal po yan. Dagdag mo pa yung Data Privacy Act. So talagang mahirap na itong basagin, tumitibay na po ito. And yung pinaka-umbrella po nila, of course, ay yung ating saligang batas, yung due process at yung equal protection of the law. So masasabi ko sa ating pagdidiskurso ngayon, ironclad itong absolutely confidential nature ng ating bank accounts, bank records, ang ating bank returns, at yung bank details. Ano naman po yung mga pagkakataon kung saan pwede pong mabuksan o ipa-examine yung inyo pong bank account or bank record? Unang-una, kapag po meron kayong consent, pumayag kayo, nag-waiver kayo, pumirma kayo. Diba? Meron bang waiver or consent dito sa ginagawang investigation similar to the conduct of an investigation in the fiscal's office to determine the existence of probable cause to warrant the filing or dismissal of a case in the impeachment investigation or proceedings laban kay VP Inday? Wala pong consent si VP Inday. Wala pong consent yung kanyang mga abogado. So unang-unang exception, hindi po pasado. Pangalawa, talunan ko po muna yung pangalawa. Yung pangatlo, upon order of a competent court. Competent court ang nakalagay, hindi po competent authority. Magkaiba po yon. Pag competent authority, pwedeng sabihin ng Justice Committee ng House na kami ay competent authority. Meron kaming kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas na sa amin lamang nagmumula ang isang impeachment complaint and we can conduct investigation na patungkol sa impeachment proceedings. Hindi po Ang nakalagay dito, upon order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty of public officials. So, bakit importante yung salitang competent court? Hindi po korte yung Committee on Justice ng House of Representatives because while it may be related to an impeachment proceeding, hindi po sila korte. Because yung korting kinikilala ng ating saligang batas, pati po ng jurisprudence, yung mga actual decided cases ng ating Korte Suprema, isa lamang po ang korte, ang impeachment court. Yan po ay ang Senado. Pagka ang Senado ay nag-convene, ang ating po mga senador ay hindi na po senador in the exercise of their function in the impeachment court. Sila po ay magiging senator judges. So sila lamang, pag sinabi nating impeachment court, there is only one court in the impeachment process, and that is the Senate sitting as an impeachment court wherein the senators will no longer be acting as legislators but rather as senator judges. Magkaiba po yun magkaiba po yun. Pang-apat na exception, kung yung pong bagay ay nasa sa ilalim ng isang litigation o paglilitis. Litigation, ibig sabihin it presupposes the existence of a case being tried before a court, a competent court. Maaari bang ituring na yung subject matter which is ang target nila, yung SALN, bank accounts, bank records, bank details, si VP Inday Sara, may tuturing ba ito na subject matter o isang bagay na nasa ilalim ng isang paglilitis? Itin ko, sa akin pong legal mind and legal eye, hindi po ito yung sinasabing subject matter of litigation. Because a litigation presupposes an actual case kung saan ito po'y linilitis o nagkakaroon ng pagdinig o hearing before a competent court. Hindi po competent committee. Hindi po yung investigation for purposes of determining the presence of probable cause to warrant the filing of a case in court. So where the subject matter of litigation is the money deposited, wala rin po yun. Yung panglimang exception ay yung iba pa pong mga pagkakataon na may violation ng special laws. Ano po yung special laws? Lagi niyo po itong naririnig. Yung violation ng Republic Act
3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nandyan po yung Anti-Money Laundering Act, o nandyan po yung mga violation under the revised penal code, nandyan po yung malversation, andyan po yung plunder, yan po yung mga special laws. Wala rin po dyan tayo sa ngayon. Kasi nga hindi pa ito nakalagay po rito such as prosecution for unexplained wealth. Prosecution, again, presupposes an actual case. An actual case or controversy determining of, capable of being determined yung guilt or innocence of the accused. Hindi po ito preliminary investigation. Actual prosecution po ito. Ibig sabihin may trial, may kaso, may korte, may huwes na nagdidinig. Punta po tayo uli doon sa exceptions. Apat na po yung exceptions. Exception 1, 3, 4, 5 of RA 1405. Yung tinalunan po natin, yung number 2 exception. In cases of impeachment. Impeachment. Magkaiba po ang sa aking pananaw, hindi ito dapat panghimasukan ng komite ni Luis Tro. Ito po ay over and above the grant of authority by the Constitution to the House of Representatives and to the Committee on Justice, Committee on Injustice. Marami pong salamat sa halos 2,000 live viewers natin sa YouTube. Patuloy po sana kayo na lumahok, sumali, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Yung share po, napaka-importante. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo. Yung nasa Facebook, na ako po'y humihiling sa inyo, baka pwede nyo akong pagbigyan, patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po yung pag-share, napakahalaga din po ng mga topic na tinatalakay natin dito. Si Ronin Sonny Balanoy watching from La Trinidad, Benguet, from the mountains of the Cordilleras. Ronin Sonny Balanoy, maraming salamat at magandang hapon sa iyo. Ganon din kay Yure Dagundon from Jordan. So yun nga, hindi ito saklaw ng ating mga exception. Punta po tayo in cases of impeachment. Lagpas-lagpas na po yung ginagawa ng House of Representatives, Committee on Justice. Lagpas-lagpas na po ito sa kanilang kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi sila dapat nag-aaktong korte. Ang nangyayari po, there is a usurpation happening now. A mere committee, the Committee on Justice, is usurping the powers that is reserved and allocated by the Constitution exclusively to the impeachment court. Sino po yung impeachment court? Again, the Senate, to convene and to act and to sit as an impeachment court, wherein the senators, by that time, kung naabot tayo dyan, hindi po sila legislators. They will be there not to legislate, but rather to be the senator judges. Didinig ng impeachment complaint laban kung sino mang impeachable officer na haharap sa kanila. Si Julieta Ichijo, Julieta Lontao Ichijo, shout out sa ating grupo ang Maisog SCVI, Maisog Sunrise Care Volunteer International Japan. Hi Juliet, si Julieta, aking kaibigan, mabuhay ka. Maraming salamat sa inyong pagtanggap noong Semana Santa sa ating kasama at kasamang tunay na lumalaban ang ating kaibigan Senador Dante Marcoleta diyan sa Japan. Maraming salamat sa aking dedicated Maisog SCVI, ang Sunrise Care Volunteer International Japan. And yes, Julieta Ichijo, I hope to see you soon, and the rest of our guys there. Si at Roxani Tumaka. Good afternoon po, Attorney Vic. First time ko napanood live, watching from UK. Welcome to our live podcast at Roxani Tumaka. Maraming salamat. Magandang hapon mula po dito sa Pilipinas. Siya po ay nasa UK naman. So, lagpas-lagpas na po yung kapangyarihang ginagalawan ng Committee on Injustice.
Yung impeachment, balik tayo sa impeachment. Ano ba impeachment? Ano ba yan? Criminal case ba yan? Civil case ba yan? Administrative case ba yan? Patuloy pa po ang pagdidebate. Ano po talaga ang impeachment? Is it a criminal, civil, or administrative proceeding? While there is none, and ito po'y patuloy na subject pa po ito ng pag-uusap, ng debate, ng pag-aaral, hanggang sa ngayon po, ang treatment po sa impeachment ay yung naririnig ninyo, yung sui generis. Ayan na naman, yung mga abogado talaga, pampagulo eh. Sui generis o sui generis. Ano ba yung sui generis o sui generis? Englishin na lang po natin. Ibig sabihin po nun, ay class on its own. Sa Tagalog uli, katangi-tangi, wala siyang katulad, wala siyang kaparehas, hindi siya civil, hindi siya criminal, hindi siya administrative. Sui generis o sui generis o para ba simple, katangi-tangi, wala siyang katulad, hindi mo siya pwedeng ihambing. Yan po yung nature ng impeachment. No? Subalit, maging sui generis o katangi-tangi man po ang ating impeachment proceeding, malinaw po na yung kanyang katangian ay hindi po nagpapahintulot sa mababang kapulungan, lalo na diyan sa Committee on Injustice ng House, na magpanukala, magpasa ng kanilang rules and regulation, ng kanilang sariling panuntunan na labag po sa ating saligang batas. Hindi po sila pwedeng mas mataas pa ang kapangyarihan doon sa dokumento na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila. Ano po yun? Yung ating saligang batas. They cannot be higher than the source of their authority. The source of the House of Representatives authority in general, and specifically the Committee on Justice, is no other than the Constitution. So lahat dapat ng kanilang galaw, lahat dapat ng kanilang akma ay naaayon at nakapaloob sa idinidikta ng ating saligang batas. Ano po yan? Kagaya po nung pag-obserba sa probisyon ng RA 1405, yung ating pong Bank Secrecy Law, because the Bank Secrecy Law guarantees absolute confidentiality of our bank accounts, bank records, bank returns, and bank details. We are discussing this matter today, this afternoon, so that the banks will be forewarned. Banks, beware. Ito pong gagawin ninyo, halimbawa na issue ang kayo ng subpoena at i-violate ninyo itong bank secrecy law. Ito po ay criminal. Maaari kayong maparusahan at makasuhan ng kasong kriminal. Ano? Krimen po ito. Kung sino man ang lalabag dito sa ipinag-uutos ng bank secrecy law or RA 1405. Ano? Maaari kayong makulong bukod pa sa penalty, bukod pa sa fine, bukod pa sa masamang public relations impact or perception or projection that your financial institution or bank or banks will generate from the public. Masama po yan dahil unang-una dapat ang bangko na nagpoprotekta sa kanyang mga kliyente. Si Mea Lane Montemayor, sabi po niya, they are trying really hard na ma-impeach si VP Inday Sara. But sad na wala silang bilang sa Senado. Hopefully, Mea Lane Montemayor, sapagkat wala naman talagang dahilan i-impeach si Inday. Ang dapat matagal nang in-impeach si Bongbong Marcos. Ang problema, itong mga miyembro ng mababang kapulungan, dahil nga mali-maleta tinanggap, dinismiss yung dalawang naisampang impeachment laban kay Bongbong Marcos. At meron yung isa pang impeachment na hindi tinanggap dahil garapalan yung ginawa diyan sa tanggapan ng SecGen, ng SecGen. So tama ka, Mea Lane Montemayor, tama yung iyong komento, So yun nga po, the primary and most fundamental, yung pangunahin, yung pinaka-basic limitation po ng power ng mababang kapulungan
is in the Constitution, is the Constitution itself. They cannot act as if they are above and beyond the reach of our Constitution. Hindi po yon. Bakit? Ano ba ang saligang batas? Para po na unawaan natin, kinakailangan ko po ang tulong ninyo mga kababayan. Bakit? Upang makausap ninyo individually and collectively yung inyong mga respective congressmen, yung inyong district congressmen, you have to confront them. Wala naman pala kayong basihan. Huwag sana kayong pipirma dito sa huwad na impeachment laban kay VP Inday Sara. Bakit? Sapagkat mas marami pong malalang problema ang ating bansa. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ngayong araw ay hindi naman bumubuti, bagyang bumababa, sabay tataas na naman. Ngayon po ay nasa 60 pesos and 20 centavos ang palitan. Mataas pa rin ho yun sapagkat tumungtong na po tayo sa 60. 60 na po ang palitan ng piso kontra dolyar. And yet, our congressmen, pasahod po natin lahat ito ay busy sa walang katuturan topic ng huwad na impeachment laban kay VP. Bakit? Ilang panahon na lang. Abril na po tayo ngayon. Kaunting panahon na lang. Bakit hindi antayin ng halalan at lumaban ng patas sa isang halalan laban kay VP Inday Sara? Antayin na lamang. It's a wanton waste of public funds. Lalo na ngayon na naghihirap po ang ating napakaraming kababayan. Sabi ni Galaxy, Galaxy, busog po sila sa mga mali-maletang ninakaw nila. Kaya illegal ang ginagawa nila only in the Philippines. Yan po ay valid observation ng ating kababayan who, by the way, is based in Singapore. Si Galaxy, nakikita po niya na the system, the government is working for the benefit of its citizens in Singapore. Naiko-compare po ng kagaya ni Galaxy. Based po siya sa Singapore. Kaya nakikita niya, naiyahambing niya kung paano yung positioning at pag-akto ng gobyerno doon, lalo na sa panahon ng krisis. So yung Constitution po, yan po yung fundamental law of the Republic of the Philippines, to which all laws, regulations, and even contracts between private individual, contracts between the government and a private individual. Basta po lahat ng batas, lahat ng regulasyon, lahat ng kontrata ay dapat po inaayon sa ating saligang batas. Ganun po kahalaga yan. That is why, if you may remember, before the Holy Week break, 2 weeks back, kami po kasama si Attorney Bobet Terion ay nagsampa ng kaso at saka si Dr. Richard Mata, incidentally, hindi lang ho kami nagkita. Hi Doc Richard and Erica Mata. Nagsampa po kami ng petition for certiorari and prohibition. Dahil nga po, we are asking the Supreme Court to allocate constitutional boundaries dito sa ginagawa na grave abuse of discretion ng Committee on Injustice. By kinonvert na po nila bahagi po ito ng conversion nila. By converting their proceedings na dapat po ay determination lang ng sufficiency in form and substance, nauwi na po sa fishing expedition. At the expense of taxpayers' money, your money. Hirap ng Pilipino, naglulustay pa rin sila ng pera natin. Naka-aircon yan. Sa pagdinig, may pagkain yan. Nakita naman ninyo, ang gagana nilang kumain doon. Ang lulusog na nga nila Di ba? Nandyan yung mga staff nila. Nakikita ninyo yung mga makakapal na papel na photocopy. Magkano yun? Hindi naman nila binabasa yun Pakitang tao lang yun Sa ngayong panahon ng krisis, dapat, matagal na nating champion ito, dapat ang ating pinagtutuunan ay yung fiscal discipline. Yung fiscal discipline, yung austerity measure, at yung belt tightening. Wala po sa bokabularyo ito ni Bongbong Marcos at ng kanyang kampon, yung mga kabahagi ng aparato ng kanyang korupsyon.
Kagaya po ng sinasabi ni at Audio Diva for You. Sana po ang paigtingin nila tulong sa mga OFW na ayaw nang umuwi kahit wala ng work sa pagbabakasakali na mag-open soon ang company sa mga war zone country. Hindi po unique yung komento ni at Audio Diva for You. Marami po tayong kaibigan personally nagme-message po sa akin kagaya ng mga kababayan natin sa Kuwait, ang Hakbang ng Maisog Kuwait, si Myra Abdullah, si Myra Taurus, ang ating mga kasama dyan at si Kiko at marami pang iba. Sinasabi nila, magsaraman yung kumpanyang kanilang pinagtatrabahuhan, hindi rin nila kinukonsidera na umuwi. Dahil nga raw po pag umuwi sila rito, buti nang magbakasakali sila roon, lumalaban sila ng patas, dito raw ho, maaari silang mamatay na dilat sa gutom, sa kriminalidad dahil wala tayong maasahan sa kasalukuyang administrasyon. Ano? So yan po yung kahalaga ng ating saligang batas. Yung ating pong kaso na dinulog sa Korte Suprema 2 weeks back, essentially, in summary, we are praying for the Supreme Court to intervene and allocate constitutional boundaries dito sa ginagawang lantaran at patuloy na grave abuse of discretion by the House of Representatives Committee on Justice or Committee on Injustice by converting yung kanilang pagdinig into a full-blown, full display fishing expedition. Wala pong ebidensya eh. Ganyan po kakakapal yung muka ng mga taong yan kasing kapal ng maletang kanilang tinanggap. No? Now, yung bank accounts po na banggit naman natin, we have to go back to paragraph 2 of RA 1405, yung in cases of impeachment. Alam mo ninyo, yung ginagawa ni Luistro at yung kanyang gangmates, ano po, yan po ay purely investigative in nature, kagaya po nung paghihiwalay natin, di ba? Iba yung kaso, iba yung impeachment complaint, iba po yung investigation ng impeachment complaint. Yung impeachment complaint, yan po yung initiatory pleading para gumulong yung impeachment proceedings. Tapos ang ginagawa po dapat nila, investigation lamang. Kung may probable cause, pareho po ng piskalya. Hindi po ito yung hearing na hinihingi ng RA 1405 kung saan ang competent court, hindi po sinabing competent authority, competent court ay makapag-issue ng subpoena. Mali po ang ginagawa nitong komite ni Luistro. Mahalaga po na pinag-uusapan natin, dinidetalye ko po sa inyo para pag nakipag-usap kayo sa inyong mga kongresista, magugulat sila, mas marami pa kayong alam pagdating sa batas kaysa sa kanila. Bakit? Mahalaga po itong usaping ito. Dapat nating ipagtanggol ang ating saligang batas. Incidental na lamang po si VP Inday Sara dito. Ang ating pinagtatanggol, ang ating itinataguyod dito ay ang ating saligang batas. Kung ito'y nagagawa, yung ganitong pagsasalaula ay kayang gawin sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa, paano na kayo? Paano na tayo na ordinaryong tao? Sasagasaan lang ho tayo ng mga ito. Kanya wag tayong pumayag, kaya po dapat pinag-uusapan natin itong mahalagang usaping ito. Kahit po ang mga trolls, kahit po yung matatandang trolls, yung mga walang pinagkatandaang trolls, welcome po kayo dito para naman makargahan ng kaunti, kahit kaunting wisdom ang inyong pag-iisip. So, yung pong RA, yung paragraph 2 na binasa po natin na in cases of impeachment, it speaks and presupposes that there is already a case being tried before an impeachment court. At yung subpoena, bahagi ng proseso ng impeachment court. Hindi po masasabi na fully operative na itong bahaging ito ng RA 1405. Hindi pa po ito fully operative. Sa ngayon, bakit? Hindi pa po ito yung kasong dinidinig. Preliminary investigation pa lamang po ito. Si Choi Simpao San Jose, Kawawang Pilipinas. Tama po, pero wag po tayong susuko. Wag nating sukuan ang ating bansa.
huwag nating sukuan ang kapwa nating Pilipino. Patuloy po tayong lumaban, lalo na yung ating mga kabataang Pilipino. Kawawa po sila. Ano? So again, yung confidentiality of bank deposits, hindi po yan dapat i-consider na waived by the mere issuance of a subpoena. Maraming salamat sa higit 2,000 live viewers po natin, about to reach 2,500 live viewers sa YouTube. Marami pong salamat. Patuloy po kayo na mag-like, mag-react, mag-comment, mag-share. Napakahalaga po nun sa YouTube at mag-subscribe. Sa Facebook, higit pong marami pong salamat sa libo-libo nating live viewers sa Facebook. Patuloy po sana kayo na mag-comment. Importante po ang comment ninyo. Sinisikap ko pong sagutin. Mag-react po kayo, mag-like, mag-share. Napakahalaga po nun. Pakiusap ko po para matanggal natin itong shadow ban at mag-follow po kayo. Ano? Marami pong salamat. So yun nga po, yung confidentiality ng bank deposit, yung confidentiality ng bank returns, yung confidentiality ng bank records, yung confidentiality ng bank details, absolute po yung confidentiality niyan. At hindi po kailanman maituturing na waived dahil lamang nag-issue o mag-i-issue ng subpoena. Paalala sa mga bangko, malaki man o maliit, do not violate RA 1405 sapagkat wala yung mga exceptions. Ano? The subpoena issued or to be issued sometime in the future by the Committee on Justice cannot override the express prohibition by a special law like RA 1405. It cannot override. Most importantly, it cannot override the dictates of our Constitution. Kaya yung mga bangko, maghinay-hinay po kayo. Huwag kayong susunod, huwag kayong tatalima sa mga maling ipag-uutos ng komiting ito. Simple lang naman yan. Kung sa tingin ninyo may sufficient in form, in substance, and grounds, yung impeachment complaint na dinidinig ninyo sa committee level, di pagbotohin nyo na, dalhin nyo na sa plenaryo. Pagbotohin nyo na. Ngayon, kung meron kayong boto, pasampanin nyo sa Senado. But do not resort to fishing expedition because that is prohibited and abhorred by our Constitution. Hindi ho tama yan. Bakit? Meron na pong kaso bukod sa Constitution. Yung kaso po na actual decided case na po ito. Yung Marquez versus Desierto. Si Desierto po, ito po si Aniano Desierto, yung ombudsman natin nung ilang taon na pong nakalilipas. Ano? Ang sinabi ng Korte Suprema, kung walang nakabinbin na kaso po hindi complaint, kung walang nakabinbin na kaso at ang nagaganap lamang ay isang investigation o inquiry. Ano, magkaiba po yung kaso sa investigation or inquiry. The case of Marquez versus Desierto, the Supreme Court made it very, very clear. If there is no pending case and what is being conducted is a mere investigation or inquiry, any subpoena cannot override the constitutional prohibition as well as the prohibition provided by the Bank Secrecy Law. Malinaw po yan. Ngayon, tanong, kaso ba yung ginagawa ni Luistro? Yan ba'y may tuturing na kaso na pagdinig ng kaso? Hindi. Basehan po natin si Luistro mismo. Nung siya ay nagpahayag, sinabi niya na ang kanilang proceedings ay is an investigation or inquiry to establish probable cause. Therefore, sinabi ni Luistro, yung kanilang ginagawa remains to be investigative in nature. Malinaw po yun, siya nagsabi niyan. Investigative in nature. Ibig sabihin, hindi pa po ito
yung pagdinig na hinihingi ng exception ng Bank Secrecy Law. No? So muli, paalala po sa inyo para pag kinausap ninyo yung inyong mga congressman, engage niyo po sila. Huwag ninyong hahayaan na boboto ito ng pabor sa huwad na impeachment na walang public consultation. Bakit? Hindi po sila hari ng distrito. Sila po ay kinatawan lamang natin sa Kongreso to represent us. They do not own us at hindi rin po sila dapat maghari-harian sapagkat hindi sila hari, bagamat halos lahat sa kanila ay feeling hari. Huwag po tayong pumayag. Yung Section 3, yung mga bangko and financial institution, yes, this is directed to you. I know, you have retained the best legal advisors, you have the best legal minds as your VP for legal, yung malaking bangko. Let me just remind you of the express provision ng Section 3 ng RA 1405. Pinaparusahan yung unauthorized disclosure, pagbubunyag, pagbubuyangyang ng anumang bank details, bank returns, bank records at bank accounts ni numan. Wala pong kinikilala yan, whether ikay taong gobyerno o pribado. Again, yung legislative intent of this old law, September 9, 1955 pa yan na ipasa. Ang legislative intent po niyan ay absolutely confidential. Yung bank details, bank records, bank returns, and bank accounts. Therefore, no touch yung mga bangko. Ang inyong misyon, pangalagaan yung interes ng inyong deposito, ng mga depositor, yung kanilang mga deposito. So yan po, klaro tayo dyan. Hindi po dapat i-disclose o i-reveal hanggat wala po tayo doon sa impeachment trial proper. Pagka papawala po yung impeachment court, hindi pa po yan nako-convene, hindi pa po yan duly constituted, investigative in nature lamang ang nagaganap na proceedings diyan po sa mababang kapulungan. We have to be very careful with the term or terms that are being used loosely. Wala pong pagdinig, kundi po proseso ng impeachment ang ginagawa diyan sa committee level. Ang hearing po, reserve po yan doon sa impeachment court. There is only one, I will repeat, there is only one entity that can act, can sit and be convened and constituted as the impeachment court. Yan po ang Senado, hindi ang mababang kapulungan ng Kongreso, hindi po. Out sila dyan. While they may have been enshrined by the Constitution, na lahat po ng impeachment proceedings shall be initiated sa House of Representatives, ang pagdinig po sa Senado. Alam ko pong alam niyo yan. Pinapaalalahanan ko lang po kayo so you can engage with all your respective district representatives. Singilin ninyo. At kung mali-maleta lang ang sukatan, wag na ninyong iboto pabalik sa Kongreso yung mga yan. Kailangan natin yung mga mambabatas na magtataguyod. A lawmaker that will protect, promote, and defend the Constitution, not undermine the Constitution like what most congressmen are doing, all in the name of power, more power, money, more stolen money from you, from me, from the Filipino people. So again, banks and other financial institutions, better beware. Babala po sa inyo ito. Do not even attempt to violate in the guise of following a subpoena issued or to be issued soon by the Committee on Justice. Sapagkat hanggat yung articles of impeachment are not transmitted to the Senate yet, then there can be no trial to commence. When there is no impeachment court, no institution can issue a valid subpoena to open the
to direct the opening of bank details, bank returns, bank accounts, and bank records. Hindi po yan poder ng House Committee on Injustice. And again, as I have said, while yung impeachment po is a sui generis, yung lagi ninyong naririnig, still, the rule of law must prevail. Ano? Yung Bill of Rights, dapat po yan laging inoobserbahan, lalong-lalo na yung due process at yung equal protection of the law. That is why we went to the court again. We have invoked the power of the Supreme Court to intervene so that the Supreme Court hopefully will provide or will allocate constitutional boundaries para hindi naman po sagasa itong ginagawang paglabag sa mga karapatang pantao ng Committee on Injustice. Ano? And yung sinabi po, I will just quote, yung sinabi po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen doon sa kaso po na Duterte, referring to VP Inday Sara Duterte versus the House of Representatives. Sinabi niya, and I quote, "How an impeachment should be conducted is not dependent on the will of politicians or a majority of 1/3 of the House of Representatives, but rather based on the strict language of the Constitution." Tagalogin po natin para maintindihan. No? Yung impeachment daw ho, sa pagpapatupad ng kanilang mandato, diyan na mag-initiate, diyan sa impeachment complaint, tingnan kung sufisyente ba yung form, yung substance, yung ground. Hindi raw po ito dapat depende lamang sa kapritsyo